At sa puntong ito mga kanyusik, no, pag-usapan naman po natin yung iba pang mga issue na dapat po nating bigyan ng pansin yung umaga po ng Lunes. Kasama po natin live via Zoom ang Secretary General ng Grupong Amihan at spokesperson po ng Bantay Bigas na si Miss Cathy Estavillo. Magandang umaga po, Miss Cathy. Ay, hello. Magandang umaga sa iyo, Miss Darlene. Magandang umaga, syempre, sa lahat ng nakikinig at sumusubaybay sa inyong programa. Miss Cathy, ay parang misulang nanermon po. Nanermon po kayo sa July 22 hearing ng Committee on Agriculture and Food patungkol po sa Super El Nino na maaaring maranasan sa bansa. Pwede po bang bigyan niyo po kami ng proper context? Bakit ganoon po yung pagkadismaya na lang po ninyo doon sa pagdinig? Oo, Miss Darlene, actually yung hearing na yun ay para sa Task Force El Nino, kung saan lahat ng iba't ibang ahensya ng gobyerno sa ilalim ng Task Force El Nino ay naroroon at kitang-kita natin kung gaano kainutil ang gobyerno, no? Given na last quarter pa ng 2026 ay binanggit na ng Pag-asa na makakaranas tayo ng Super El Nino at ngayon pa lang sila nagkukumahog kung ano yung mga interventions na ginagawa nila. Given na ang Pilipinas ay talaga naman halos every year ay nakakaranas na tayo ng El Nino at ngayon taon ay Super El Nino na mag-extend hanggang next year. Ngayon palang pinag-uusapan yung cloud seeding. Ngayon palang pinag-uusapan yung binhi na ipapamahagi sa ating mga magsasaka na ito yung resilient sa drought. Ganun din yung binabanggit din ng DOLE na yung mga apektuhang mga magsasaka ay makakatanggap ng AIX, tupad, pipila sila sa tupad, tapos yung binabanggit din na bigas, yung 10 kilos 10 kilos bigas na aabot ng one kaban sa loob ng 1 year. So lahat yan ay alam mo yun, Miss Darlene, na ito sige, wag na kayong magalit o ito yung intervention natin, pipila ka sa tupad 2,000 pesos, oil subsidy 5,000 pesos. Tapos yan pa yung mga sistema na programa na talagang bat-bat ng corruption. Mm-hmm. So para sa atin ay yung ginagawa nila ay talaga naman ay isa pa palang ikinagalit natin ay binanggit ng NIA na plant at your own risk. Mm-hmm. At mismo yung mga kababayan ko magsasaka kasi ako ay binanggit sa akin na wag na daw silang magtanim ng palay dahil wala ng tubig na dadaloy sa mga irigasyon. Yung mga ganun na sistema ng gobyerno ay cycle. Mm-hmm. Sobrang cycle na, tapos ang mga magsasaka talaga ang apektado, no? At ganun din ay hindi simpleng magsasaka yung apektado, kundi yung kasiguruduhan natin sa pagkain. Ngayon ay isa pa yung sagot ng DA na mag-i-import tayo ng bigas na aabot ng mahigit 5 million metric tons. Yung mga mga rason nila ay napakalayo dun sa totoong realidad, napakalayo dun sa solusyon dun sa nangyayaring Super El Nino sa ating bansa, no? Tapos yung mas nakakagalit doon ay hindi nila binabanggit yung higit nagpapalala sa ating krisis natin sa klima, yung tuloy-tuloy na land use conversion, yung tuloy-tuloy na reclamation, at higit sa lahat yung tuloy-tuloy na pagmimina sa ating mga kabundukan. Walang pagbabanggit doon, kundi ang binabanggit nila kung ano yung gagawin nila, na yung gagawin nilang yun ay sobrang late na sa nangyayari sa yung nararanasan ng ating mga magsasaka. Mm-hmm. Tama po ba, Miss Cathy, na number 22 ang Pilipinas sa buong mundo, naiindahin po yung epekto ng Super El Nino, at ano po yung nabanggit ninyo na mayroon kamo kayong position paper na as we quote ay land use conversion, pagmimina at reclamation, kung kaya tumindi po yung krisis ng klima sa bansa. Pwede po ba ninyong elaborate po sa ating mga tagapakinig? Totoo yan, Miss.
actually ay meron tayong position paper at yung ang nakakahiya dito no, sa buong mundo number 22 yung Pilipinas doon sa pinaka-risk, pinaka-malalang maapektudahan dito sa El Nino. Parang kasama pa natin yung mga bansang talagang hindi tropical country, no? So yung binabanggit natin na higit nagpapalala doon sa krisis natin sa El Nino ay syempre yung tuloy-tuloy na land use conversion, kaliwat kanan sa ating mga prime agricultural lands ang napapalitang gamit, ginagawang mga palm oil plantation, ginagawang renewable energy, ganun din yung tatayuan ng mga subdivision na talagang yung pagbaha ay talagang totally baha dahil wala nang dadaluyan yung tubig dahil tinayuan na yan, sinarahan na yung mga irrigation canals natin. Tapos yung matinding reclamation sa ating mga karagatan na higit din, syempre yung init ng mga simento na inilalagay dyan ay higit nagpapatindi doon sa El Nino at higit sa lahat ay alam natin na yung usapin sa pagmimina sa ating bansa kung saan open na open ang ating kabundukan para minahin ng mga dayuhan, yung Mining Act of 1995 na talaga naman isang paraan ng pang-akit ng gobyernong, mga nagdaang gobyerno at ng kasalukuyang gobyerno ay i-open up niya yung ating mga natural resources para dambungin, para gamitin ng mga foreign investors na higit nagpapalala talaga sa epekto ng El Nino at yung kagutuman, no, displacement ng ating mga magsasaka doon sa mga land use conversion na nangyayari, doon sa nangyayaring paglapastangan o yung pagmimina sa ating mga kabundukan na nandun nabubuhay ang ating mga kababayan na mga katutubo, yung ganyan, tapos mga magsasaka na nagsasaka sa mga paligid ng miniminang bundok, nagresulta talaga ng matinding kagutuman at walang pagbanggit doon sa doon sa hearing na yun, doon sa mga programa at proyekto ng gobyerno Marcos sa higit pagpapalala ng El Nino crisis sa ating bansa. So yun yung binanggit natin at yun ang laman ng ating position paper. Para sa amin, mga magsasakang kababaihan, para sa malawak na bilang ng mga mamamayan na talagang nabubuhay, ang kabuhayan ay nakaasa sa mga natural resources, sa mga likas yaman ng ating bansa ay patuloy namin ipapanawagan, lalong-lalo na ngayong araw, yung pagpapatupad ng tunay na reforma sa lupa. Genuine Land Reform Program dapat ang gawin ng gobyerno. Higit palakihin pa dapat ang mga lupaing natatamnan ng pagkain para sa mamamayang Pilipino dahil lumalaki ang ating populasyon, no? Pero iba yung ginagawa ng gobyerno, kaliwat kanan land use conversion. No? Alam mo ba, Miss Jackie, na ang Central Luzon ngayon ay dating rice granary ng Pilipinas. Ngayon ay sentro ng mga land use conversion. Tinatayuan ng mga solar power, renewable energy ang Central Luzon, no? Thousands of hectares, no? Ang pinapalitang gamit para pagtayuan ng renewable energy. Ganon din yung mga subdivisions, no? Isang halimbawa dito yung Hacienda Luisita, 97% ng mga magsasaka sa Hacienda Luisita ay wala na sa control nila yung lupa dahil napalitang gamit na, inagaw na ng mga negosyante sa mga magsasaka para tayuan ng mga iba't ibang mga proyekto. So ito lahat ay talagang cycle ng problema ng bansang Pilipinas at ipinagpapatuloy ng gobyerno Marcos. Higit lalo, no, Miss Jackie, yung pagtatayuan ng Paxilica, ay Darlene, sorry, yung pagtatayuan ng Paxilica na 1,600 hectares diyan sa Central Luzon, na alam naman natin na proyekto yan ng imperialistang US
para higit lalong tayuan ng mga military bases dito sa ating bansa. At mga katutubo at mga magsasaka ang maaagawan ng lupa. At hindi lang yung lupa, kundi yung pagmimina sa ating mga critical earth minerals, no, ay isa din yan sa interes ng pagtatayo ng PAC Silica. At itong PAC Silica project ay sa ibang bansa, lalong-lalong sa US, ay ayaw ng kanilang mamamayan kasi yung paggamit niya sa katubigan at saka sa mga elektrisidad ay talagang napakalaki daw ang pangangailangan nito. Kaya maaagawan yung ating mga kababayan, yung ating mga household sa usapin ng tubig at saka ng kuryente para ibigay lang dito sa pagtatayo ng AI hub diyan sa Central Luzon. So dito po sa usapin ng PAC Silica, Miss Cathy, malinaw na tutol po yung inyong grupo sa usaping pong ito. Oo, talagang tutol na tutol kami, Miss Darlene. Talagang malawak ang pagtutol ng mamamayang Pilipino, lalong-lalo na ng mga magsasaka, ng mga katutubo. At higit sa lahat yung pagtatayo ng PAC Silica dyan, yung AI hub na para sa interes ng mga dayuhan ng lalong-lalo na ng imperialistang bansa, ay magiging magnet yan sa mga bansang ginegera ng US. Magiging magnet tayo sa mga pwedeng mag-escalate yung gera at isa ang Pilipinas sa itatarget dahil nandito yung mga nandito yung EDCA sites, 9 EDCA sites ng US. At the same time, ang nangunguna sa PAC Silica project ay ang imperialistang US. Sa ibang usapin naman, Miss Cathy, no, dahil syempre nung 2025 SONA ni PBBM, kasama po sa pangako niya yung 20 pesos per kilo na bigas. At syempre kung ang pamahalaan po yung ang tatanungin, sasabihin po nila, maaari na pong mabili ito ng mamamayan sa iba't ibang panig po ng bansa. Pero kung kayo po ang tatanungin, Miss Cathy, no, ano po ba yung katotohanan on the ground? Nararamdaman po ba ito ng mga consumer at syempre ng mga magsasaka? Para sa amin ay ito ay isang another palliative measures, pampapogi effect lang ni BBM ito dahil kahit sabihin niya na umaabot na ng 12 million families ang nabenepisyohan nung 20 pesos per kilo na bigas, hindi niya maitatatwa, hindi niya maipagkailan na nananatiling napakataas ang presyo ng bigas sa palengke. At the same time, yung basic food need mo, kailangan mong pilahan ng 3 o'clock in the morning. Sabi ng mga nanay na pumipila doon ay kung meron lang silang pambili, kung meron lang silang kapasidad na makabili doon sa 50 pesos per kilo, ay hindi sila magtsatsaga na pipila doon ng napakaagang oras para lang makabili ng 20 pesos per kilo. So again, yung kahit ipagyabang niya yan, 20 pesos per kilo na umaabot ng 12 million families ang nakabenepisyo, yan ay malayo dun sa malawak na panawagan ng mamamayang Pilipino na abot kayang presyo ng pagkain, lalong-lalo na ng bigas. Alam niyo mo na ang mga kababaihan, pag namamalengke yan, ay iikot-ikot para maghanap ng kahit papano ay mababa kahit piso ang ibababa nito, ay talagang doon sila bibili dahil sa hirap ng buhay at patunay yung lalong tumataas ng inflation natin. Hindi kayang pababain ni BBM yung inflation na kung saan ay ang pangunahing driver doon sa mataas na inflation ay yung presyo ng pagkain, no? So itong presyo ng pagkain, maibsan sana ito kung nakikinig lang ang gobyerno doon sa malawak na panawagan ng ating mamamayan na ibasura yung oil deregulation law, tanggalin yung VAT sa mga pangunahing bilihin, lalong-lalo na ng pagkain. Pero hindi niya ginawa, no? Pinagpapatuloy niya. At ngayon ay talagang almost every week na naman ay tumataas ang presyo ng langis. Na kapag tumaas ang presyo ng langis ay talagang apektado ang ating mga magsasaka dahil doon sa paggamit ng mga langis sa kanilang traktor, sa kanilang makinarya. At alam natin na yung
oil price shock o yung pagtaas ng presyo ng langis nung Marso at hanggang ngayon ay halos doble na yung presyo ng abono at pestisidyo na nabibili ng ating mga magsasaka. At ang sagot ng gobyerno ay yung ayuda no na 2,330 at the same time yung 5,000 oil subsidy para sa mga magsasaka. Kulang pa yan sa isang bag ng fertilizer. Kaya merong panukala ang Makabayan Bloc sa Kongreso na isinusulong no na yung 50,000 support production subsidy para sa ating mga magsasaka. Higit lalong kailangan na yan dahil napakatindi yung epekto ng El Nino, Super El Nino sa mga magsasaka kung saan yung nakapagtanim na mawala ng tubig na dadaloy sa kanilang mga irigasyon ay kailangan ng gamitan ng deep well. At kapag gagamit ka ng deep well ay kailangan mo ng litro-litrong drum na langis para makapagpaakyat ka ng tubig para sa mga palayan. So isa din yung nabanggit nila doon ng hearing na mamamahagi daw sila ng 70,000 units ng deep well. Deep well yung ibibigay nila kahit may deep well kung wala naman production subsidy yung ating mga magsasaka na hinihingi namin 50,000 pesos per farmer ay hindi magagamit ng ating mga magsasaka yun. Tapos yung 70,000 deep well units ay ilan ba ang mga magsasaka sa ating bansa? Meron 3 million rice farmers sa buong bansa. So saan makakarating yung 70,000 units na deep well? So lahat yan, nakakagalit talaga yung nangyaring para sa amin yung hearing na yun dahil parang sobrang kampante sila na ito yung mga ginagawa natin intervention pero pagdating sa mga hindi talaga ramdam yun. Yung paglalabas-pasok po ni PBBM sa ibang pagpunta po sa ibang bansa, paghihikayat ng mga investors, no, yung mga state visit po niya sa iba pong mga bansa. Sabi po niya parang may mga investment, may mga pamumuhunan din po silang naiuwi sa mga biyahe niya na iyon. Hindi po ba nararamdaman ng yung mga tulong po na ito sa sektor ng pagkain? Sobrang hindi natin nararamdaman yan. Higit lalo yung pag-aakit ng mga investors ng gobyerno Marcos ay ang ino-offer niya yung ating mga natural resources, yung mga kalupaan natin, yung mga katubigan, yung mga kabundukan natin na nagre-resulta talaga ng displacement at kagutuman sa malawak na bilang ng mamamayang Pilipino. Pangalawa, bakit niya yun yung kinokondena natin sa kanya na bakit niya iaasa ang pag-unlad ng Pilipinas doon sa mga foreign investors. Samantala ang dami natin, mayaman ng Pilipinas, no, isang tropical country, isang pulupulong bansa, mayaman ang kanyang mga kabundukan. Pero hindi ito na-maximize ng mga mamamayang Pilipino dahil yun yung ino-offer niya sa mga dayuhan at gasino lang naman yung nakokolekta niyang buwis. Ang nakakatakot dito, ang nakakagalit dito pag nagtayo ang foreign investor ng negosyo nila dito sa ating bansa. Meron tax holiday, 5 years tax holiday, samantala yung simpleng kape ay nalalagyan ng buwis, no? So doon mo nakikita kung gaano talaga kainutil ang gobyerno na yung mga natural resources natin, hindi talaga yan napapakinabangan ng ating mga magsasaka. Palagi niyang binabanggit yung pag-akit ng investor ay magkakaroon ng trabaho. Talagang gustong-gusto ng foreign investor na magtayo dito dahil yung ating mga manggagawa ay ito ang bansang Pilipinas ang isa sa may pinakamababang pasahod sa ating mga manggagawa kasabay nung nandyan yung mga tawag mo doon yung pwedeng mga nire-renew no yung mga kanilang trabaho no after 6 months renewable dahil okay lang na hindi yung batas natin no na okay lang na hindi magpermanente yung ating mga manggagawa. So yan yung mga pinang-aakit ng gobyerno no yung contractualization sa ating mga manggagawa. So yun yung pinang-aakit niya sa mga gobyerno, sa mga foreign investors na talaga naman isa yan sa dahilan kung bakit
hirap na hirap ang ating mga manggagawa, hirap na hirap yung ating mga magsasaka dahil inaagawan ng mga investor na pinapupunta ng gobyernong Marcos dito. May lumabas po na survey, Miss Cathy, na nagsasaad na mahigit kalahati po ng mga Pilipino ang naniniwalang hindi po nauunawaan ng pamahalaan yung pang-araw-araw na suliranin ng mga ordinaryong Pilipino. Sang-ayon po ba kayo dito at ano pa dapat ang gagawin ng pamahalaan para po hindi naman siya disconnected sa mga Pilipino? Totoo yan, grabe. Kaya nga sabi ko dun sa hearing ay bumaba sila sa mga magsasaka. Alamin yung tunay na problema ng ating mga magsasaka dahil yung binabanggit mo na talagang disconnected ay totoong-totoo yan. Kahit mismo yung gobyerno na ilaasa, yung ahensya ng Department of Agriculture, mga pinopromote niya ay pang-export, no? Hindi na nga kayang i-produce yung ating batayang pangangailangan sa pagkain. Hindi na nga ng pag-i-import, no, dahil yung yield o yung ani ng ating mga magsasaka ay hindi talaga mababa compared dun sa pangangailangan ng mamamayang Pilipino. Pero itong Department of Agriculture ay mas pinopromote pa niya yung mga produkto na pwedeng i-export ng ating bansa. So doon mo nakikita kung ano talaga yung prioridad. Ganun din yung mga nasa Department of Labor, alam nila na hirap, milyon-milyong mamamayang Pilipino ang walang trabaho, pero ipinagpapatuloy nila, no, yung mga hinahayaan nila yung mga contractual na mawalan ng trabaho. Kaya talaga yung mga ahensya ng gobyerno, hindi yan nandyan sa mga ahensyang pinapatakbo nila para sa mamamayang Pilipino. Hindi para maglingkod sa mamamayang Pilipino, kundi para sa mga negosyante, para sa mga dayuhan na namumuhunan dito. Kaya nga binabanggit namin na dapat yung mga nasa ahensya ng gobyerno ay magmumula muna, no, lalong-lalo na sa Department of Agriculture. Dapat kumuha siya ng totoong may malasakit sa mga magsasaka, may malasakit sa mga mangingisda dahil si Laurel Chu, negosyante ng pag-aari nila yung Frabel, no, fishing magnate si Laurel Chu. Kaya anong i-expect mo sa kanya? Hindi talaga niya alam yung realidad, wala siyang orientasyon dun sa totoong kalagayan ng ating mga ng malawak na mga mamamayan sa kanayunan. Mamaya pong hapon, Miss Cathy, maririnig na po natin yung ikalimang sona po ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ano po yung top 3 na mga isyu ng lipunan? Yung sa tingin po ninyo ay dapat pong pagtuunan ng pansin sa sona ng Pangulo? Para sa amin ay kagutuman. Yung lumalawak na kagutuman ng mamamayang Pilipino na kahit yung mga magsasaka ngayon ay hindi na nakakakain ng 3 beses isang araw. Yung napakataas na presyo at yung kagutuman na yan, given na isang agricultural country, ay dahil sa kapabayaan ng gobyerno, dahil dun sa nabanggit ko kanina, nakawalang lupa ng mga magsasaka. 11% sa populasyon ng Pilipinas ang may hawak lang doon sa malalaking agricultural lands ng ating bansa. At number 1 yan ay si Cynthia Villar, no? Tapos yung inflation na talagang kahit anong binabanggit ng gobyerno na intervention na ginagawa niya ay hindi talaga niya napapababa yung inflation. At kahit sinasasabihin nila na bumaba ng 1% ang inflation, hindi ramdam at talagang hindi ramdam yan ng mga nasa laylayan, lalong-lalo na kaming mga kababaihang magsasaka at ng mga mamamayang ng mga mahihirap na sektor ng ating lipunan. Maliban dyan yung katiwalian, number 1 yung kagutuman, yung katiwalian. Kahit binabanggit niya last year na mahiya naman kayo, wala naman na panagot no? Walang nakulong na talagang big fish, no? Kaya nga ang panawagan namin, lahat ng sangkot ay dapat managot hanggang tuktok dahil dito sa pagsingil sa matinding korupsyon sa ating bansa, lalong-lalo na yung flood control, irrigation, yung ganyan, yung farm to market road na ay talagang
kasama si BBM diyan sa aming sinisingil, no? Hindi lang si Sara Duterte, si Vice President Sara Duterte, kundi kasama si BBM dahil hindi naging batas yung budget na yan kung hindi niya pinirmahan. So yung kagutuman, yung corruption, at yung militarization sa kanayunan, grabe ang mga massacres sa kanayunan, no? Na ang kanilang minamassacre ay yung mga magsasaka, yung mga magsasakang nakikipaglaban para sa karapatan nila sa kabuhayan at paninirahan. Ang sagot ng gobyerno ay terorista daw. So yun yung, at syempre yung malawakang kawalan ng trabaho. Alam nyo ba na this year ay may lumabas na datos na almost 1 million jobs sa kanayunan ang nawala. At itong almost 1 million jobs na nawala sa kanayunan ay dulot yan ng kawalan ng hindi pinapaunlad ang ating industriya sa agrikultura. Tuloy-tuloy yung land use conversion, crop conversion, land grabbing, at the same time ay yung pagbaha ng imported na produktong agrikultural dito. Kaya yung simpleng nawalan ng almost 1 million jobs sa kanayunan ay may malaking impact yan sa kasiguraduhan natin sa pagkain. On a scale of 1 to 10 po, Miss Cathy, with 1 being the lowest and 10 being the highest, ano pong grado yung may bibigay po ninyo sa Marcos Jr. administration pagdating po ng sa usapin ng pagtugon po nito sa food security measures ng ating bansa? Para sa amin, mga magsasaka, lalong-lalo na ng mga kababaihan na talagang nagbabudget doon sa wala nang ibabudget, yung talagang pahigpit ng pahigpit ang ginagawa namin sa aming sintron na sa halip na bewang na ilalagay yung sintron ay may mga ilang mga kababaihan na nagsasabi na sana mamatay na lang ako. Ilalagay na nila sa kanilang leeg, ay bagsak, sobrang bagsak ang gradong ibibigay ng mga magsasaka ng mga kababaihan kay BBM dahil kitang-kita naman natin, no, hindi na namin isa-isahin yung mga programa nito, yung mga polisiya nito dahil yung simpleng 51% sa ating populasyon ang nagsasabi na sila ay nagugutom kasama ang mga magsasaka, mangingisda, mga katutubo doon ay isang pangitain, isang malaking patunay na walang ginawa ang gobyerno para maibsan yung malawak na kahirapan at kagutuman ng mamamayang Pilipino. Yung kawalan ng lupa ng mga magsasaka sa halip na magpatupad ng tunay na reforma sa lupa at pagpapaunlad sa ating kanayunan, hindi niya nagawa. Kaya yung isang tawag mo doon, konkretong epekto ay yung malawak na kagutuman. Imagine mo, Miss, na mismo yung mga lumilikha ng pagkain ng bansa ay kasama na sila doon sa nagugutom at isa sila doon sa pinakamahirap na sektor sa ating lipunan. Maraming salamat po, Miss Cathy, sa pagsama po sa amin ngayong umaga na ito. Na baka po, bago po namin kayo bitawan, baka mayroon pa po kayong pahabol na mensahe sa publiko at even po sa ating pamahalaan. Maraming salamat. Nananawagan ang mga magsasaka, ang mga kababaihang magsasaka ay tutungo mamaya sa State of the People's Address dito sa kahabaan ng Commonwealth. Kaya nananawagan tayo sa mga kababayan na nakikinig dito sa inyong programa DWW na sana lumabas sila sa kanilang mga bahay, tumungo sa Commonwealth para maging bahagi dun sa People's State of the Nation Address kung saan lahat ng mga iba't ibang sektor ang naroroon at maglalahad ng mga konkretong kalagayan nila. Kasabay ng paglalahad ng mga konkretong kalagayan ay ilalahad din namin yung mga solusyon dito sa tumitinding krisis na nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat po, Miss Cathy, sa pagbibigay po sa amin ng oras ngayong umaga po na ito. Maraming salamat at mabuhay ang inyong programa. Thank you po. Ayan mga kanyusik, nakapanayan po natin ang Secretary General ng Grupong Amihan at ang spokesperson ng Bantay Bigasa si Miss Cathy Estavillo.